Pero ito yung importanteng linawin ko. Hindi lang AI ang dahilan. Kasi kung sasabihin natin AI lang ang culprit, sobrang simplistic naman nun. Pero parang gusto nating i-compress ang isang komplikadong global supply chain issue sa isang madaling sisihin. Hindi ganun kasimple yun. Hello mga stories, welcome back sa isa naman random reaction dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Martin, mga stories na usapang tech muna tayo. Pero hindi to simpleng presyo lang yung mga gadgets. Kasi kung napapansin nyo mga stories, bakit parang biglang nagmahal yung mga iPad, laptop, o kahit mga basic na device na dati abot kaya pa. At ang mas malaking tanong, may connection ba talaga ang AI boom dito? O ginagamit lang ba ang AI bilang pang convenient na dahilan para itaas ang presyo ng mga gadgets? So, sa video na to, mga stories, himay natin yung mga ating, yung diretso. At walang paligoy-ligoy, okay? Walang pa-cute, walang pa-sticker. At kung ang logical dito, yun ang pag-uusapan natin. So, ito yung panibagong episode dito yung itong Paxilita series sa My Stories. So, may kilalaman dito sa Paxilita, okay? So, ngayon basahin muna natin mula sa post ito sa Excel Tech Solutions. Sabi ng post, sabi niya, from 8,000 pesos to 10,000 pesos ba naman ang tinaas yung iPad A16 dati na sumasagat pa ng baba ng 18K to 20K ng tig 32,990 pesos na ngayon. Same thing sa MacBook Neo. So anong kinalaman ng pagiging AI slope enjoyer mo sa pagtaas ng prices ng mga gadgets? Simple lang, AI-driven demand sa computer memory pa rin. For basics, dahil sobrang taas ang demand para sa mga AI technologies, mas kailangan mag-build ng data centers para doon. On top of that, mas nangangailangan ng mga ng maraming memory at storage chips. Tumataas ng demand, mababa ang supply. Hindi lang dahil sa inuubos ng mga data centers ang supply ng RAM, pero dahil ilan lang din ang mga manufacturers ng memory chips sa buong mundo. The rest is self-explanatory. Kapag tumaas ang presyo ng memory at storage chips, tataas din ang presyo ng mga end devices na may kailangan ng mga ito. Desktop PCs, laptops, tablets, smartphones, and anything na merong memories at storage. Sureball, apektado. Tapos kung ano-anong low quality, repetitive, at worthless na AI content ang pinag-post mo irresponsibly, ayan, iyak ka muna. At may dagdag pa sa comment, sabi niya, if you read the contents carefully, you see that these are against AI. In general, instead, these are going against mindless, irresponsible, and unethical use of such tools without any regard to the real cost of AI tools. Again, AI will never amplify your skill set or will reveal your skill issues. At saka may mga comment sections. Dalawa yung comment sections, sabi na dito. Kaya nagmamahal sila itayo ang Paxilita sa atin. Yari na naman tayo sa tubig at kuryente niyan. At sabi dito, AI demand currently is forced by the very companies that stand to benefit from it. And the chip makers are indeed including to check the price. The price comparison from last year and this has left me in the stock. So, mga stories, yan yung mga ako dito sa post nito. Ngayon, ito yung ang aking opinion. May mga punto dito kasi sa post dito, may katotohanan na ang AI boom ay nakakadagdag sa demand ng memory. Yan, sa memory storage,
at sa buong semiconductor ecosystem. At hindi ito conspiracy theory lamang. Ito ay basic economics ito. At kapag mas maraming gustong bumili ng limited na supply, itataas ang presyo. Pero ito yung importanteng linawin ko. Hindi lang AI ang dahilan. Kasi kung sasabihin natin AI lang ang culprit, sobrang simplistic naman nun. Pero parang gusto nating i-compress ang isang komplikadong global supply chain issue sa isang madaling sisihin. Hindi ganun kasimple yun. So, ang totoo kasi mga stocks, maraming factors. Una, yung AI data centers. Totoo ito, okay? Malakas kumain ng RAM, high bandwidth memory, storage at power ang AI infrastructure. Hindi pero ang hardware na kailangan para sa training at development ng models. Pangalawa, concentration ng manufacturers. Iilan lang talaga sa major players sa memory at advanced chip production. Kapag may disruption, manipulation, strategic withholding, o simpleng capacity prioritization, damay agad ang buong market. Pangatlo, yung corporate opportunism. Ito ay hindi gustong aminin ng karamihan dito. Kapag may malakas ng narrative tulad ng AI revolution yun, nagiging excuse din ito para sa mas mataas ng pricing. Hindi lahat ng price increase ang purong necessity, no? Minsan may mga harrowing profit maximizing behavior, no? So, madaling salita mga stores, no? Kung kaya nilang maningil ng mas mahal at saka bibili ka pa rin ng garod, gagawin na nila yun, di ba? Pangapat, ito consumer behavior. Marami ding users na gusto ng latest, gusto let's say yung AI ready, di ba? Gusto ng mas malaking storage, ng maraming memory. May nakita akong ganyan mas may bagong chipset, mga latest, ganito, ganyan. So, ang market mismo nagtutulak din na pataas ang presyo. Ngayon, mga stories, doon sa provocative ng parte ng post nito. Yung balance sa mga gumagawa ng low quality at repetitive AI content. Well, prangkahan tayo dito, may punto rin kasi dito. Okay? Kasi totoo naman ang daming tao ngayon na hindi naman gumagamit ng AI para mag-improve ng trabaho, research, workflow, o creativity. Okay? Ang ginagawa lang, spam, mababang content, paulit, walang originality, walang accountability, walang quality control, di ba? Yun. At nakakatawa pa dito, mga stories, no? Sila rin naman ang unang nagre-reklamo dyan, Sila ang unang nagre-reklamo kapag tumaas yung presyo ng gadgets, subscriptions, and services, ganito, ganyan. Bagay rin ng bagay rin ng ecosystem at saka ng overconsumption. Diba? Hindi ibig sabihin ng bawat taong gumagamit ng AI ay may kasalanan sa pagtaas ng gadget prices, no? Siyempre, hindi ganun. Kasi, at saka, absurd naman yun Pero, ang punto ko kasi dito, mga stores, no? Kapag ang buong digital economy ay tinutulak ng walang isip ang AI adoption at saka AI dependency, may totoong material ng cost niyan, okay? Hindi lang ito software issue, okay? Hindi lang ito online trend, diba? May epekto ito sa hardware, energy, tubig, supply chains, at saka pricing kung ano pa, diba? At dito tayo pumapasok ng mas seryosong usapan sa pagsilika, okay? Kapag ang data center projects natin laging may kasamang pangako sa progreso, investment jobs, digital future, innovation, pakinggan mo ito, ang ganda kasi sinasabi. Pero ang tanong kasi dito, para kanino ang pinakamalaking pakinabang at sino ang sasalud ng pinakamalaking gastos. Okay? Kasi kapag ang isang lugar ang tatayo ng infrastructure ng susuportahan na lumalaking AI economy, hindi lang lupang usapan dito, hindi lang internet speed ang usapan dito. Usapang kuryente, tubig, cooling systems, land use, and long-term environmental strain ito. Okay? At tama yung mga point ng mga commenter katulad nito, yung sabi nga,
kung nagmamadali sila tayo ng ganyang protekto, dapat mas lalong mamadali public scrutiny, di ba? Hindi pwedeng puro future ready, slogan, kung kulang tapat sa usapan tungkol sa resource cost, no? Ito yung problema sa maraming tech narratives ngayon, no? Pinapaganda ang front end pero tinatago yung back end cost, di ba? Gusto natin ng AI convenience, AI tools, AI assistance, AI generated workflows. Sige, okay, fine, di ba? Wala masama doon, okay? Pero huwag tayo magpapanggap na libre ito sa totoong mundo, okay? So may talaga infrastructure yung sumusuporta niyan, no, di ba? At ang pinaka-infrastructure kumakain ng resources, di ba? Yun yung disadvantage, yun yung cons nyo, no? Ngayon, doon naman sa mga common na posible may collusion at sabuatan sa pricing. Okay, mahirap magbato ng ganyang claim na walang matibay na ebidensya. Pero realistic din tayo dito. Sa high concentrated industries, no, hindi naman imposible na strategic price behavior, hindi naman kailangan may dramatic na ilihim na meeting na sa madilim na kwento para mangyari sa resulta para coordinated ang presyo. Minsan, sapat ng market structure para mangyari na halos pare-parehong galaw. Pero sa akin, no, may tamang position dito, no, na yes, may real effect naman yung demand sa gadget prices. Pati yung corporate pricing behavior din, dapat pagdudahan yung bad tayo. At saka, naman may responsible naman yung AI users na nagpapadala ng unhealthy tech ecosystem. Yes, at saka may ordinary consumer na unang masasaktan dito. Yan ang malinaw kasi dito. Ang ayaw ko lang kasi dito, no, yung sobrang babaw na framing na parang kasalanan ng ito ng users, no. Well, hindi gano'n, no. Ang biggest players kasi dito ay malalaking kumpanya nga infrastructure developer, investors, mga chip makers, mga cloud operators, at saka mga platform na gustong gawing default ang AI sa lahat ng bagay kahit hindi naman kailangan. Kaya kung mga dapat sisihin dito, wag lang yung random na reticence na nagpo-post ng AI slope, no? Mali siya doon, no? Okay? Oo. Pero maliit lang siya sa kabuong makina. Ang totoong heavyweights dito ay yung mga korporasyong nadidikta ng demand, hype, pricing power, at saka dependency, okay? So, isa pa, hindi porket may AI feature, automatic value na agad yan, okay? Maraming product ngayon ang pinapahiran lang yung mga salitang AI para magmukhang premium, di ba? Marketing inflation din yan, okay? Nilalagyan ng buzzword para ma-justify ang mga mas mahal na presyo, di ba? Kaya bilang consumer, mga stores katulad ninyo, huwag basta magpauto. Tanungin nyo, kailangan ko ba talaga ito? May tunay bang dagdag na panginabang at saka binabayaran ka lang ng hype, diba? So, sa dulo, no, simple ang takeaway ko dito, no, ang AI hindi magic yan. At lalong hindi ito neutral ng cost, okay? May mga physical, economic, at saka environmental price tag sa lahat ng digital convenience na ginagawa natin. Kapag tumaas ang presyo ng gadgets, huwag agad tanggapin ang pinakasimpleng paliwanag. Tingnan ang buong larawan, yung buong picture nito. Supply chain, chip production, data center expansion, corporate greed, at saka consumer culture, no? At pagdating sa Paxilica at sa mga tulad nitong proyekto na to, no, mas lalong dapat mapanuri, okay? Huwag nating anti-tech at for the sake of it, no? Pero huwag din natin uto-uto sa salitang innovation. Dahil minsan, ang tinatawag nilang progress, ang totoong ibig sabihin ay mas malaking kita para sa ilan at mas malaking pasanin para sa nakakaraan dito, okay? At kung gagamit tayo ng AI, gamitin natin yung may silbi, may disiplina, at may respeto sa totoong halaga ng resources sa likod nito, okay? Dahil kung puro hype lang, puro basura, at puro irresponsible use lang, wag na tayong magtakang pati ordinaryong gadgets, lalong pang lumayo sa abot kayang presyo, diba? Yun ang usapan dito, okay?
Kaya mga stories, kung minsan yung ng video na to, huwag kalimutan like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. So, comment section kung anong masasabi niyo comment section sa baba. At pag-usapan na natin to. Okay? Kung gusto niyo mas maagang access sa mga videos, fresh from the Red Video, be part of the Stories membership plan, for as low as 39 pesos a month, Yun lang. Maraming salamat sa inyo mga stories. As always, mga stories. Thank you and have a good night, stories. Bye.